pagsisimula ng confirmation of charges hearing ng kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC na hindi sinipot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit ng prosekusyon na may malawakan at sistematikong pagpatay sa kanyang war on drugs. Punto naman ng depensa, may hawak daw silang patunay na walang kasalanan si Duterte. Mula sa The Hague, Netherlands, may live report si Mariz Umali. Mariz. Jonathan, bago mag-alas 3 ng hapon, oras dito sa The Hague, Netherlands, at bago mag-alas 10 naman ng gabi dyan sa Pilipinas, nang mag-adjourn ang unang araw ng Confirmation of Charges hearing para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yung huling session nga, Jonathan, ay dito na nagsimula yung submission on merits ng prosekusyon. Kabilang sa mga isinumite ay mga videos at mga quotations ng lantarang pag-amin ng dating Pangulo na siya ay bahagi o siyang gumawa ng death squad at siya rin mismo ang death squad. At kabilang na rin dito yung 4-minute video ng compilation ng lahat ng mga sinabi niya kung saan lantaran niya sinabi ang mga pagpatay sa mga kriminal. International EU-wet. Inilatag agad ni ICC Pretrial Chamber 1 Presiding Judge Yulia Motok ang layunin ng Confirmation of Charges hearing. Hindi ito paglilitis o pagdetermina kung guilty o inosente si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip, pagtalakay kung may sapat na ebidensya para tuluyan siyang litisin. If all or part of the charges are confirmed, the Chamber will refer the case to trial, where the trial chamber will decide upon the innocence or guilt of Mr. Duterte. Wala sa Confirmation of Charges hearing si Duterte matapos pagbigyan ng chamber ang hiling na i-waive ang kanyang karapatang dumalo. Naroon ang lead defense counsel niyang si British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman. Doon binasa ng courtroom officer ang charges laban kay Duterte na 3 counts of crimes against humanity of murder and attempted murder. Count 1, para sa pagpatay ng Davao Death Squad sa 19 na tao, kabilang ng 3 bata, sa Davao City at sa paligid nito sa pagitan ng 2013 to June 2016, noong si Duterte pa ang alkalde ng lungsod. Count 2, para sa pagpatay sa 14 na umano'y high-value target sa pagitan ng July 2016 at July 2017, noong Pangulo si Duterte. At count 3, para sa 43 murders at 2 attempted murders. Inaakusahan ng prosekusyon si Duterte bilang indirect co-perpetrator mula November 2011 hanggang March 2019. Si Duterte raw ang nagdisenyo ng plano para i-neutralize ang mga kriminal tulad ng drug suspects, nagtatag at namahala sa tinaguriang Davao Death Squad. Nag-utos at nagbigay pahintulot sa mararahas na hakbang laban sa mga kriminal tulad ng drug dealers at users. Inaakusahan din si Duterte ng pagbibigay ng armas at pagtatalaga ng mga tauhan para isagawa ang plano. Gayon din ang pagbibigay ng insentibo at promosyon sa mga pulis at hitmen para pumatay ng mga pinagbibintangang kriminal. Pagbuo ng sistema kung saan alam daw ng mga nagsagawa ng plano na protektado sila tulad ng pagpangako ng immunity. Pagsasalita sa publiko na inuotorisan niya ang mga pagpatay at ang pagpangalan sa mga high-value targets na ang ilan ay napaslang kalaunan. Sa opening statement ng prosekusyon, binanggit ni ICC Prosecutor Mandiaye ang mga pahayag ni Duterte noong nangangampanya pa lang siya noong 2016 na kapag nanalo siya bilang Pangulo, uutusan niya ang militar at pulisya na tugisin at patayin ang mga drug lord. Binanggit din ang shoot-to-kill order ni Duterte nung maupo na siya bilang Pangulo. Ipinangako pa raw ni Duterte na poprotektahan ang mga pulis na makakapatay. The evidence demonstrate that they were part of a widespread and systematic attack directed against the civilians population of the Philippines. Duterte's so-called war on drugs resulted in the killings of thousands of civilians from the 1st of November 2011 to the 16th of March 2019. And many of these victims were... Excuse me, Counsel, you have 5 minutes left. Okay. Yes, were children. Unlike Mr. Duterte, who is represented by his counsel here today, they were deprived of any form of due process.
Sabi pa ng prosekusyon, tila panunuya pa ang itinugon ni Duterte sa pagdurusa ng mga biktima. Tulad noong pinagtawanan umano ni Duterte ang litrato ng isang babae na kalong-kalong ang kanyang partner sa talumpati noong July 25, 2016. Ipinahayag naman ng mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Joel Butuyan ang pagkadismaya ng mga biktima na pinayagan ng korte na di sumipot sa pagdinig si Duterte. The sight of Mr. Duterte being read and being confronted with the grave and horrible charges against him would have constituted a vital component of justice for the victims. Pinaabot din niya ang pangamba ng mga drug war victim kung maabsuelto ang dating Pangulo. If the charges are not confirmed in this case, one of the gravest concerns of the victims is that Mr. Duterte will return to the Philippines as a conquering hero. He will resume preaching his gospel of impunity. Ang defense team ni Duterte inilatag kung paano napunta sa ganoong lagay si Duterte. Ayon kay Nicholas Kaufman, ang paggamit ng media ng matatalas na pananalita ng dating Pangulo para makagawa raw ng nakabibiglang headlines ang naging mitsa kaya naging target si Duterte ng civil society na pinupondohan daw ng mga tycoon. Hanggang sa makaabot ito sa mga academics sa ibang bansa na inaayos ang kanilang research at naglalabas ng mga artikulo tungkol sa umano'y malawakang attack sa Pilipinas. Binanggit pa ni Kaufman ang di umano pagtupad ni Pangulong Marcos sa pangako nito. Rodrigo Duterte was unconstitutionally hijacked and unceremoniously hauled off to The Hague. Sabi pa ni Kaufman, may hawak silang ebidensya na magpapatunay na walang kasalanan si Duterte. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between 4 parties, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court. It is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Paalala ni Kaufman, ebidensya at hindi rhetoric ang dapat magpasya sa kaso ni Duterte. Cases are decided on the basis of evidence, not supposition, not rumor, not spicy gossip, and certainly not on the basis of political rhetoric and bluster. The notorious speeches on which the prosecution relies have been cherry-picked to suit its narrative while ignoring the many other speeches when the former president tempered his bombastic language by clear reference to the principle of lawful self-defense. Jonathan, bukas magpapatuloy ang submission on merits ng prosekusyon na susundan naman ang submission on merits ng Common Legal Representatives of Victims. Merong tig-isang oras bawat sesyon at may break sa pagitan, pero ang prosekusyon may total na 2.5 hours to present or submit their merits, and ang CLRV naman ay merong total na 1.5 hours to submit on yung submission on merits. Jonathan? Mula sa The Hague, Netherlands, maraming salamat, Mariz Umali. Bumuelta ang Malacanang sa tirada ng abogado ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos sa confirmation of charges hearing. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kalokohan ng akusasyon ni Attorney Nicholas Kaufman na sinusubukan umanong inutralize ni Pangulong Marcos ang legasiya ni dating Pangulong Duterte. Tila si Kaufman daw ang may severe cognitive impairment at hindi ang kanyang kliyente dahil nakalimutan na raw nito na naisampa sa International Criminal Court ang kasong crimes against humanity laban kay Duterte noong 2017 kung kailan private citizen pa lang si Pangulong Marcos. Dagdag ni Castro, walang klarong depensa si Kaufman para sa extrajudicial killings na kinasangkutan ng kanyang kliyente. Inamin pa nga raw ng isa sa legal counsels ni Duterte na si Attorney Silvestre Bello III na may pinatay si Duterte sa pamamagitan ng paghagis mula sa helicopter. Sinabi ni Castro na dapat alamin muna ni Kaufman ang facts ng sarili niyang kaso imbes na ituon ang pansin sa political rhetoric. Binatikos ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang confirmation of charges proceedings sa ICC. Bukod sa kinwestiyon niya ang pagkakaroon ng jurisdiction ng ICC sa kanyang ama, tinanong din ni Pulong kung may tuturing din bang crimes against humanity ang anyay pagsugpo ng kriminalidad sa sariling bansa.
Dito man sa Pilipinas o sa mismong The Hague, hiling ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing o EJK ng Duterte drug war na malitis si Duterte pagkatapos ng confirmation of charges hearing. May mga taga-suporta naman ng dating Pangulo na nagtipon sa labas ng ICC sa The Hague. Narito ang aking report. Sa labas ng International Criminal Court, sumabay sa confirmation of charges kay dating Pangulong Duterte ang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta. Today, masarap ang feeling ko pagising ko at I know may good result kay tatay. Sana maging patas lang sila. Wala sanang dayaan. Para kay dating presidential spokesperson Salvador Panelo na nasa The Hague, malaking bagay raw sa dating Pangulo kung makikita niya ang suporta ng kanyang mga kababayan. Muling iginiit ni Panelo na dapat questionin ng defense team ang jurisdiction ng ICC. Ang gusto kong marinig sa defense, kulitin nila ang hukuman, questionin nila ang jurisdiction ng hukumang ito. Kasi hanggang ngayon hindi nila nare-resolve yun, dapat yung jurisdiction muna. Sa panayam kagabi, dismayado ang abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman sa pagpapatuloy ng confirmation of charges hearing. Gayong hindi pa nare-resolba ang apela nila sa jurisdiction ng ICC. We're in the absurd situation where we're going to have a confirmation proceedings and then maybe a month later we're going to get a judgment on jurisdiction. We don't know which way it's going to go. As I told you, I'm firmly convinced that our arguments are the correct arguments. Nasa The Hague din ang mga nananawagan na panagutin si Duterte. Duterte is very lucky dahil dinadanas niya po yung due process na pinagkait niya sa mga mahal namin sa buhay. Ngayon po, nakikita na namin na there's hope and light dito sa ICC. We feel heard and seen dito sa International Criminal Court. Ayon sa abogado ng drug war victims na si Attorney Nery Colmenares, malakas umano ang ebidensya laban kay Duterte at maayos na nailahad ng prosekusyon ng mga binibintang kay Duterte. Hiling niya marinig ang panig ng mga biktima. Tulad ng mga kinikim-kim ng umano'y extrajudicial killings o EJK victims na dumalo sa watch party sa UP Diliman. Sa Maynila, nakaputi at sama-sama ang mga kaanak ng mga umano'y biktima ng EJK sa Duterte drug war sa panonood ng nagaganap sa The Hague. Isang abogado nagpapaliwanag sa kanila sa mga napag-usapan sa pagdinig. Masakit po yung ginawa sa amin ni Pangulong Duterte dahil binoto po namin siya. Dapat lang siyang makulong para pagdusahan niya para makaganti naman kami sa kanya. Si Duterte, ang taong wala nang kinatatakutan, anak, sa dami ng pinapatay niya, talagang magbabayad siya. Yun lang ang alam ko, na may Diyos talaga.